Sabi nila, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na kayang magtiis, kayang magsakripisyo, at kayang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Iyan ang paniniwalang pinanghawakan ko sa loob ng 68 taon. Ang buong buhay ko, ibinigay ko para sa aking pamilya, lalo na para sa aking kaisa-isang anak, si Marco. Mula nang siya'y isilang, siya na ang naging araw sa aking mundo. Bawat tagumpay niya, tagumpay ko rin. Bawat pangarap niya, sinuportahan ko. Nang magkasakit ang aking yumaong asawa, si Antonio, tinalikuran ko ang lahat. Ang aking karera, ang aking pangalan, ang aking dating buhay. Sa loob ng maraming taon, ang mundo ko ay umikot lamang sa pag-aalaga sa kanya. Ang buong akala ko, nakita ng anak ko ang sakripisyong iyon. Ang buong akala ko, nauunawaan niya na ang pag-aalaga sa kanyang ama ay pag-aalaga na rin sa kinabukasan ng aming pamilya. Ibinigay ko ang lahat, ang lakas, ang oras, ang mga pangarap na pansamantala kong isinantabi dahil sa pagmamahal. Kaya ng araw na iyon, habang dahan-dahan akong naglalakad papasok sa malamig na silid ng hukuman, isang katanungan ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Saan ako nagkamali? Sa pagpasok ko pa lang, ang una kong nakita ay ang mukha ng aking anak, si Marco. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang asawa, si Isabela, at sa kanilang abogado, at sa mga labi niya, may isang ngisi. Hindi ito isang simpleng ngiti. Ito ay isang ngisi na puno ng panunuya, puno ng kumpiyansa, na para bang sinasabi sa akin, wala ka ng laban matanda. Sa isang ngisi na iyon, para na rin nilang sinabi ang lahat, na ako ay pabigat, na ako ay ulyanin, na ako ay wala ng silbi. Ang mga salitang iyon, kahit hindi binigkas, ay tumusok sa puso ko na parang mga punyal. Ito ang aking anak. Ang batang inaruga ko, pinakain, at minahal ng higit pa sa aking sarili. Ngayon, nakatayo siya roon, handang ipagkait sa akin ang lahat. Ang aking bahay, ang aking pera, at higit sa lahat, ang aking karangalan. Tiningnan ko ang aking manugang, si Isabela. Perpekto ang kanyang ayos, mula ulo hanggang paa. Mamahalin ang damit, matalim ang tingin. Nakita ko ang kasiyahan sa kanyang mga mata, ang tagumpay na inaasahan niya. Para sa kanya, isa na lang akong sagabal na kailangang alisin. Wala silang utang na loob. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Pakiramdam ko, ako ay isang dayuhan sa sarili kong pamilya. Para akong pinagtutulungan ng mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa akin. Gusto nilang palabasin na wala na ako sa tamang pag-iisip, na kailangan na nilang pamahalaan ang aking buhay. Ang totoo, gusto nilang kunin ang bahay na pinaghirapan namin ni Antonio. Ang tahanang binuo namin mula sa pawis at pangarap. Ang tahanang puno ng alaala. Gusto nilang burahin ako ng legal para makuha ang kanilang gusto. Tahimik lang ako. Hinayaan ko silang magsalita. Hinayaan ko ang kanilang abogado na ipresenta ang kanilang mga ebidensya. Mga litrato ng bahay na sinadya nilang guluhin. Mga kwento ng pagkalimot na sila mismo ang nag-imbento. Bawat salita nila ay isang kasinungalingan. Isang malaking paninirang puri na binuo para wasakin ako. Habang sila'y nagsasalita, nanatili akong kalmado. Nakayuko, mukhang talunan, mukhang mahina. Iyon ang gusto nilang makita. Isang matandang babae na nalilito at natatakot. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang mahina, ang babaeng tinatawag nilang pabigat, ay may isang lihim. Isang malalim na sikreto na matagal ko nang itinago sa likod ng pagiging isang simpleng ina, asawa, at ngayon, isang biyuda. Nakalimutan nila na bago ako naging lola, bago ako naging tagapag-alaga, mayroon akong ibang pangalan, mayroon akong ibang buhay. Sa loob ng 30 taon, ang trabaho ko ay pumasok sa isipan ng mga pinakatusong kriminal sa bansa. Ang trabaho ko ay basahin ang mga taong hindi nagsasalita, ang hanapin ang katotohanan sa gitna ng sangkatutak na kasinungalingan. Sanay akong makita ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata. Sanay akong marinig ang panginginig ng takot sa boses ng isang nagsisinungaling.
Tinawag nila akong ang multo noon dahil kaya kong pumasok at lumabas sa isang investigasyon na hindi nila namamalayan. At sa nagdaang mga buwan, iyon mismo ang ginawa ko sa sarili kong pamamahay habang sila ay abala sa pag-iimbento ng mga kasinungalingan. Ako naman ay tahimik na nangangalap ng katotohanan. Ang bawat pagbisita nila ay isang interogasyon. Ang bawat pekeng pag-aalala ay isang pagkakataon para makakuha ng impormasyon. Ang bawat salita nila na akala nila'y hindi ko naiintindihan ay maingat kong itinatabi sa aking isipan. Pinabayaan ko silang isipin na panalo na sila. Pinabayaan ko silang maging kampante sa kanilang kasamaan. Dahil sa mundo ko, ang pinakamalakas na sandata ay ang impormasyong hindi alam ng kalaban mo na hawak mo. At ngayon, dito sa hukuman, ang oras na para ilabas ang aking alas. Nang matapos magsalita ang kanilang abogado, ang buong korte ay tumahimik, naghihintay sa sasabihin ng hukom. Nakita ko ang ngiti sa labi ni Marco na lalong lumaki. Nakita ko si Isabela na huminga ng maluwag para sa kanila. Tapos na ang laban, pero hindi pa. Dahan-dahan, tumayo ako. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang kanilang mga tingin. Ang iba'y puno ng awa. Ang iba'y puno ng pag-usisa. Ngunit ang mga mata ko ay nasa iisang tao lamang. Ang hukom. Si Hukom de la Cruz. Hindi siya tumitingin sa mga papel. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, na para bang may inaalala siyang isang mukha mula sa malayong nakaraan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang unti-unting pagkunot ng kanyang noo. Ang dahan-dahang panlalaki ng kanyang mga mata. At pagkatapos, ang biglaang pamumutla ng kanyang balat. Para siyang nakakita ng isang multo. Ang hawak niyang ballpen ay biglang nahulog mula sa kanyang kamay. Gumawa ito ng malakas na tunog sa katahimikan ng korte. Ang ngisi sa mukha ni Marco ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pagtataka. Ang kumpiyansa sa mukha ni Isabela ay naglaho. Napalitan ito ng kaba. Hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. Pagkatapos, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bahagya. Ngunit sapat na para marinig ng lahat. Teresita Reyes? Hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang pagkilala. Isang pagpapatunay na ang multo ng nakaraan ay nagbalik. Agent Reyes. Dugtong niya. Mas malakas na ngayon na para bang kinukumpirma niya sa kanyang sarili ang kanyang nakikita. Ang multo. Ang salitang multo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang salita. Pero sapat na iyon para baguhin ang lahat. Ang abogado ni Marco, na kanina lang ay puno ng yabang, ay biglang napatingin sa akin na may halong pagkalito at takot. Ang mga tao sa korte, na kanina lang ay naaawa sa akin, ay napatingin na ngayon na may pagkamangha. At ang anak ko, si Marco, ay nakatitig sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na bilang isang matandang ulyanin, kundi bilang isang estranghero. Isang taong hindi niya lubos na kilala. Sa sandaling iyon, alam na nila. Huli na ang lahat. Ito na ang araw ng pagtutuos. Ang araw ng singilan. Akala nila, isa lang akong matandang biyuda na madaling lokohin. Akala nila, nag-iisa ako at walang kalaban-laban. Akala nila, makukuha nila ang lahat nang walang kahirap-hirap. Ngunit nagkamali sila. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mandaragit ay ang maliitin ang kanyang biktima. Lalo na kung ang biktimang iyon ay mas matalino, mas maparaan at mas maraming alam na sikreto kaysa sa kanila. Ako si Teresita Reyes. At ito ang kwento kung paano ko ipinaalala sa aking sariling pamilya na ang karma ay hindi natutulog at kung minsan ito ay nag-aabang lamang sa tamang pagkakataon sa loob ng isang korte. Kung naranasan mo nang maramdaman na para kang isang dayuhan sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. Saan po kayo nanonood? Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito at sabay-sabay nating alamin kung paano sila lumuhod sa aking harapan.
para lubos ninyong maintindihan kung bakit namutla ang isang respetadong hukom nang makita ang isang matandang tulad ko. Kailangan nating maglakbay pabalik sa nakaraan. Kailangan kong ipakilala sa inyo ang babaeng matagal ko nang itinago sa likod ng pangalang Teresita Reyes. Ang pangalan ko sa National Bureau of Investigation o NBI ay hindi basta-basta. Ako si Agent Reyes. Ngunit sa mga kasamahan ko, at lalo na sa mga kriminal na aking hinabol, mayroon akong ibang tawag. Ang tawag nila sa akin ay ang multo. Hindi dahil sa nakakatakot ako, kundi dahil sa paraan ko ng pagtatrabaho. Tahimik, hindi mo mararamdaman. At kapag nalaman mong nandyan na pala ako, huli na ang lahat para sa iyo. Sa loob ng 30 taon, iyon ang naging buhay ko. Ang mundo ko ay binubuo ng mga folder ng kaso, ng amoy ng lumang papel at matapang na kape, ng mga gabing walang tulog habang pinag-aaralan ko ang bawat detalye ng isang krimen. Ang aking larangan ay hindi pakikipagbarilan. Ito ay ang pag-aaral sa isipan ng tao, ang pag-unawa kung bakit ang isang tao ay gumagawa ng masama, kung ano ang kanilang mga takot, at kung ano ang kanilang mga kahinaan. Kaya kong tingnan ang isang suspek sa mata at malaman kung siya ay nagsisinungaling, hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa mga bagay na hindi niya sinasabi, ang bahagyang pagbabago sa kanyang paghinga, ang paraan ng pagkislot ng kanyang mga mata, ang paghawak niya sa kanyang leeg kapag siya ay kinakabahan. Para sa akin, ang katawan ng tao ay isang bukas na aklat ng mga sikreto. Natatandaan ko pa ang isang kaso. Isang mayamang negosyante na sangkot sa malawakang estafa. Matalino siya, magaling magsalita. Walang sinuman ang makakuha ng kahit anong impormasyon mula sa kanya. Sa loob ng 2 linggo, pinanood ko lang ang mga recording ng kanyang interogasyon. Hindi ko pinakinggan ang mga salita. Pinanood ko ang kanyang mga kamay at napansin ko ang isang bagay. Sa tuwing babanggitin ang pangalan ng kanyang panganay na anak na babae, ang kanyang kanang hinlalaki ay bahagyang kumikibot. Isang beses lang. Halos hindi mo mapapansin. Ngunit para sa akin, iyon na ang susi. Doon ko nalaman na ang kanyang kahinaan ay ang kanyang pamilya. Iyon ang ginamit naming paraan para makuha ang kanyang pag-amin. Hindi sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pagpapakita sa kanya kung ano ang mawawala sa kanyang anak kung siya ay magpapatuloy sa pagsisinungaling. Iyon ang mundo ko. Isang mundong puno ng tensyon at panganib. Ngunit sa pag-uwi ko sa aming tahanan sa Quezon City, lahat ng iyon ay naglalaho. Dahil sa bahay na iyon, hindi ako si Agent Reyes. Ako ay si Teresita, ang asawa ni Antonio, ang ina ni Marco. Ang aming bahay ay isang lumang bahay na may malaking hardin. Si Antonio mismo ang nag-ayos ng lahat. Bawat sulok, bawat bintana, bawat baldosa ay may bakas ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Doon kami nangarap. Doon namin pinalaki si Marco. Si Antonio ang aking naging kanlungan. Habang ang trabaho ko ay nakatutok sa kadiliman ng lipunan, siya naman ang nagbibigay sa akin ng liwanag. Nauunawaan niya ang mga gabing kailangan kong umalis. Ang mga kaarawan na hindi ko napuntahan. Ang mga Pasko na ako'y nasa ibang lugar dahil sa isang kaso. Hindi siya nagreklamo. Kahit minsan, dahil alam niyang mahalaga ang aking ginagawa. Ang suporta niya ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng pagsubok sa atin. 5 taon na ang nakalipas. Sa edad na 59, si Antonio ay na-diagnose na may early onset Alzheimer's. Ang balitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa kahit anong bala na aking naiwasan. Ang makita ang pinakamatalino at pinakamabait na taong kilala ko na unti-unting kinakain ng sarili niyang isipan. Iyon ang pinakamasakit na investigasyon na aking hinarap. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Pagkalimot kung saan niya inilagay ang kanyang salamin. Pag-uulit ng mga kwento. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalala ito. May mga araw na hindi na niya ako makilala. Titingnan niya ako na may pagtataka sa kanyang mga mata, na para akong isang estranghero sa sarili naming pamamahay. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga sandali ng kalinawan.
Mga ilang segundo o minuto kung kailan babalik ang dating Antonio. Makikita ko sa kanyang mga mata ang takot at kalituhan. Ang pagkaunawa na may mali sa kanya. At sa mga sandaling iyon, mas gugustuhin ko pang hindi na lang niya ako makilala. Hindi ko na kayang pagsabayin. Hindi ko kayang iwanan si Antonio sa mga kamay ng iba habang hinahabol ko ang mga kriminal. Siya ang sumuporta sa akin sa loob ng 35 taon. Panahon na para ako naman ang sumuporta sa kanya. Kaya isang araw, pumasok ako sa opisina, isinumite ang aking resignation at isinuko ang aking baril at badge. Tinalikuran ko ang pagiging multo. Pinili kong maging si Teresita, ang tagapag-alaga ng aking minamahal. Gusto pa sana akong pigilan ng aking mga boss sa NBI. Sabi nila, pwede akong magtrabaho ng mas kaunting oras. Ngunit hindi ko iyon magagawa kay Antonio. Utang ko sa kanya ang buong atensyon ko. Sa loob ng ilang taon, iyon ang naging buhay ko. Sa bahay na iyon, sa aming hardin, inalagaan ko siya. Kahit na hindi na niya maalala ang pangalan ko, kapag umuupo kami sa hardin, hahawakan niya ang aking kamay at ngingiti. Alam ng puso niya ang hindi na maalala ng kanyang isipan. 18 buwan na ang nakalipas, pumanaw siya. Tahimik, payapa, at sa kanyang pagkawala, gumuho ang aking mundo. Ang babaeng humarap sa mga pinakamatitinding kriminal ay biglang natakot sa katahimikan ng sarili niyang tahanan. Akala ko, iyon na ang pinakamabigat na pagsubok na aking haharapin. Hindi ko alam na ang tunay na kalaban ay nag-aabang lamang. At ang laban na ito ay hindi sa isipan ng isang kriminal, kundi sa puso ng aking sariling pamilya. Pagkatapos ng libing ni Antonio, ang bahay ay naging napakatahimik. Masyadong tahimik. Bawat sulok ay may alaala niya. Ang kanyang upuan sa sala, ang kanyang mga libro sa estante, ang kanyang mga gamit sa hardin. Ang katahimikan ay nakakabingi. At sa gitna ng aking kalungkutan, sinimulan kong mapansin ang isang pagbabago sa aking pamilya. Sina Marco at ang kanyang asawa, si Isabela, ay naging mas madalas dumalaw. Sa simula, ikinatuwa ko ito. Ang buong akala ko, ito ay dahil sa kanilang pag-aalala. Isang paraan para hindi ako makaramdam ng pag-iisa. "Kumusta ka na, Ma?" tanong ni Marco sa tuwing darating sila. "Kumakain ka ba sa tamang oras?" Dadalhan nila ako ng pagkain. Kadalasan ay mula sa mga mamahaling restaurant na alam nilang hindi ko naman gaanong gusto. Uupo sila sa sala, magtatanong tungkol sa aking kalusugan, at pagkatapos ay magsisimula na silang maglibot sa bahay. Doon nagsimula ang aking munting pagdududa. Ang kanilang paglilibot ay hindi tulad ng isang normal na pagbisita. Si Isabela, lalo na, ay may kakaibang paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay. Hahawakan niya ang mga muebles na para bang sinusuri ang halaga nito. Titingnan niya ang mga pader na para bang iniisip kung anong kulay ang babagay dito. Minsan, nakita ko siyang pinupunasan ng daliri ang ibabaw ng aparador na para bang naghahanap ng alikabok. Isang araw, sinabi niya sa akin, "Tita, ang laki po pala talaga ng bahay na ito para sa isang tao lang." Ang salitang tita imbes na mama o nanay, palaging may distansya. Ang kanyang ngiti ay perpekto, palaging naka-lipstick, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Bilang isang taong sanay magbasa ng tao, ang mga ngiting iyon ay isang malaking pulang bandila para sa akin. Si Marco naman ay iba ang diskarte. Mas banayad, mas personal. Uupo siya sa tabi ko at magtatanong tungkol sa aming mga gastusin. "Ma, kinakaya mo pa ba ang bayarin sa kuryente? Ang amilyar? Ang maintenance ng bahay?" Sasagutin ko siya ng mahinahon. Sinasabi kong maayos naman ang lahat, na ang pensyon ko at ang naipon namin ni Antonio ay sapat na. Ngunit hindi siya nakukuntento. Paulit-ulit niyang ipinaparamdam sa akin na ang pamamahala sa ganito kalaking ari-arian ay isang malaking responsibilidad, isang pabigat. Isang linggo, pagkatapos naming mananghalian, inilatag na nila ang kanilang tunay na plano. Inimbitahan nila ako sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Isang lugar na maingay at puno ng mga taong abala. Alam kong sinadya nila ito. Mas mahirap tumanggi sa isang pampublikong lugar.
Si Isabela ang umorder para sa akin, isang salad na halos walang lasa. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Ma, nag-aalala kami sa iyo, sabi niya, habang hinahawakan ang aking kamay. Alam namin na malungkot ka dito, mag-isa, at ang bahay, masyado nang malaki para sa iyo. Sumunod naman si Isabela. May nakita po kaming isang napakagandang lugar, tita. Isang assisted living facility. May mga nurse sila. Mga kasama kang kaedad mo. Wala ka nang iisipin pa. Kami na ang bahala sa lahat. At para magawa iyon, dugtong ni Marco, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa bahay. Kung maibebenta natin ito, ang pera ay sapat na para mabuhay ka ng komportable habang buhay nang walang anumang alalahanin. Habang sila'y nagsasalita, pinanood ko lang sila. Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pangangailangan. Nakikita ko ang kanilang pinagsanib na plano. Ang kanilang script. Bawat salita ay pinag-isipan. Doon ko naintindihan. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa aking kapakanan. Ito ay tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa pera. Ngumiti ako. Isang ngiting matamis ngunit matatag. Salamat sa pag-aalala ninyo, mga anak, sabi ko. Pero masaya ako sa bahay. Ang bawat sulok niyon ay alaala ng papa ninyo. Hindi ko kayang iwanan iyon. At kaya ko pa ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang perpektong ngiti ni Isabela ay bahagyang umiksi. Ang mga mata ni Marco ay nagpakita ng biglang pagkadismaya. Hindi nila inaasahan na tatanggi ako ng direkta. Akala nila, dahil sa aking pagluluksa, ako ay magiging marupok at madaling sumunod. Hindi na nila inulit ang paksa ng araw na iyon. Ngunit alam ko, sa aking puso, na hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lamang. Ang unos ay hindi pa dumadating. Ngunit nararamdaman ko na ang pagbabago sa ihip ng hangin. At kailangan kong maghanda. Ang dating investigador sa aking kalooban ay nagsimulang magising mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Ang kanilang ginawa ay isang malaking pagkakamali. Hindi nila dapat ginising ang multo. Dahil sa aking pagtanggi, nagbago ang kanilang diskarte. Kung hindi nila ako makukuha sa pakiusap, susubukan nilang sirain ang aking kredibilidad. Dito na nagsimula ang kanilang masamang plano. Isang plano na dahan-dahan at may kalkulasyon. Para palabasin na ako ay isa ng matandang ulyanin at wala na sa tamang pag-iisip. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Mga bagay na kung iisipin mo ay simple lang, ngunit kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Isang araw, tumawag si Marco. Ma, handa ka na ba para sa lunch natin bukas? Sa paborito mong restaurant. Nagtaka ako. Tiningnan ko ang aking kalendaryo. Isang maliit na notebook kung saan ko isinusulat ang lahat ng aking mga appointment. Walang nakasulat. Anak, sigurado ka ba? Wala akong natatandaan na usapan natin, sagot ko. Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Hay nako ma, sabi ko na nga ba. Nakalimutan mo na naman. Kinumpirma mo ito sa akin noong Martes. Sige, okay lang. I-cancel ko na lang. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Iniwan niya akong nag-iisip. Totoo ba? Nakalimutan ko ba talaga? Ngunit alam ko sa aking sarili. Hindi. Hindi ko ito nakalimutan. Dahil hindi ito kailanman nangyari. Iyon ang una nilang hakbang, ang magtanim ng duda sa aking sariling isipan. Sumunod naman ang mga nawawalang gamit. Darating si Isabela sa bahay at magkukunwaring tumutulong magligpit. Para hindi po kayo mapagod, tita, sasabihin niya. Ngunit pagkaalis niya, may mga bagay na wala na sa kanilang tamang lugar. Ang paborito kong libro, na palaging nasa tabi ng aking kama, ay bigla na lang mapupunta sa kusina. Ang aking salamin sa mata, na inilalagay ko sa ibabaw ng telebisyon, ay matatagpuan ko sa loob ng banyo. At pagkatapos, darating si Marco at makikita akong naghahanap. Ma, ano na naman ang nawawala? Tanong niya na may halong awa at pagkadismaya. Tingnan mo ma, ito na nga ang sinasabi namin. Nagiging makakalimutin ka na. Delikado na iyan. Sila ay nagtutulungan. Isang perpektong koponan. Ang isa ang gagawa ng gulo
at ang isa naman ang magtuturo sa akin ng gulong iyon. Bawat kilos nila ay may layunin, ang magpundar ng ebidensya, ang bumuo ng isang kwento. Ang kwento ng isang matandang hindi na kayang alagaan ang sarili. Ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan, ang aking apo. Si Angela. Si Angela ay 15 taong gulang pa lamang. Tahimik siya, palaging nagmamasid. Hindi siya katulad ng ibang bata sa kanyang edad na abala sa social media. Ang kanyang mga mata ay matalas. Parang mga mata ng isang agila. Nakikita niya ang lahat. Napansin niya ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Kapag bumibisita sila, uupo siya sa isang sulok, magkukunwaring nagbabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa pagitan ko at Nina Marco at Isabela. Nakikita niya kung paano nila ako kausapin na para akong isang bata. Naririnig niya ang mga pahiwatig sa kanilang mga salita. Isang hapon, pagkaalis nila, tinulungan niya akong hanapin ang aking mga susi pagkatapos naming mahanap ito sa loob ng isang florera. Kung saan alam kong hindi ko ito inilagay, tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Lola," sabi niya sa mahinang boses, "hindi ka naman po talaga makakalimutin, di ba?" Ang tanong na iyon ay parang isang basong tubig sa gitna ng isang disyerto. Isang patunay na hindi pa ako tuluyang nababaliw. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Hindi, apo. Hindi ako makakalimutin." Tumingin siya sa akin at nakita ko ang tiwala sa kanyang mga mata. "Alam ko po," sagot niya. "Nakikita ko po ang ginagawa nila mama." Mula ng araw na iyon, nagkaroon ako ng isang kakampi, isang lihim na kaalyado. Si Angela ang naging mata at tainga ko. Pagkatapos ng bawat pagbisita ni na Marco, sasabihin niya sa akin kung ano ang kanyang mga nakita. "Lola, nakita ko po si Mommy na inilipat ang remote control sa ilalim ng unan. Lola, narinig ko po si Daddy na sinasabi sa telepono na kailangan na nating bilisan. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumaban. Ngunit alam kong hindi sapat ang aming nalalaman. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kaya sinimulan kong gamitin ang mga natutunan ko sa NBI. Nagsimula akong magdokumento. Bago dumating sina Marco at Isabela, kinukuhanan ko ng litrato ang bawat kwarto ng bahay. Ang ayos ng mga gamit sa mesa, ang mga libro sa estante. Lahat, pagkaalis nila, kinukuhanan ko ulit ito ng litrato. Pagkatapos ay ikinukumpara ko. At doon, malinaw na malinaw. Ang mga pagbabago ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Nagsimula rin akong magsulat sa isang journal. Bawat pag-uusap, bawat tawag sa telepono, bawat akusasyon. Isinulat ko ang petsa, ang oras, at ang eksaktong mga salitang kanilang sinabi. Dahan-dahan, ang aking journal ay naging isang logbook ng kanilang mga kasinungalingan. Isang case file, ang aking sariling case file laban sa aking sariling anak. Masakit itong gawin. Bawat salitang isinusulat ko ay parang isang patak ng lason sa aking puso. Ngunit alam kong kailangan kong gawin ito. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin kay Angela. At para sa mga alaala ni Antonio na gusto nilang dungisan. Hindi ako papayag na ang tahanang binuo namin ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong walang puso at walang utang na loob. Ang pagpapanggap ay magsisimula na. Ang pag-iipon ng ebidensya tulad ng mga litrato at journal ay isang magandang panimula. Ngunit alam kong hindi ito sapat para manalo sa isang legal na labanan. Kailangan ko ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na hindi nila matatanggi. Kailangan kong malaman ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang pagmamadali. Bakit nila kailangan ng pera? At bakit ngayon na? Ang sagot sa tanong na iyon ay dumating sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Isang gabi, dumating sila nang walang pasabi. May dala silang hapunan. Nagkunwari akong natutuwa. Ngunit sa loob-loob ko, ang aking mga pandama ay alerto. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam akong aakyat muna sa aking silid para magpahinga. Sabi ko, medyo sumasakit ang aking ulo. Ito ay bahagi ng aking plano. Ang magmukhang mahina at masasakitin, umakyat ako sa hagdanan, ngunit hindi ako pumasok sa aking kwarto. Sa halip, tumigil ako sa pinakataas na baitang, sa isang madilim na bahagi kung saan hindi nila ako makikita.
Mula doon, malinaw kong naririnig ang bawat salita nila sa sala. Sa una, ang kanilang usapan ay tungkol sa mga ordinaryong bagay. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, narinig ko ang pagbabago sa kanilang tono. Ang boses ni Isabela ay naging mahina, ngunit puno ng pag-aalala at galit. Marco, hindi na tayo pwedeng maghintay pa, narinig kong sabi niya. Kailangan na natin ang pera mula sa bahay na iyan. Ngayon na! Ano ba kasing problema, Bella? Tanong ni Marco. Akala ko ba ayos na ang lahat? Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Isabela, isang tunog na puno ng bigat. Hindi! Nagkaroon ng biglaang anunsyo sa law firm. Magkakaroon ng isang sorpresang audit sa loob ng 3 buwan. 3 buwan na lang, Marco. Kung hindi natin maibabalik ang pera sa mga trust account bago dumating ang mga auditor. Tapos ako. Hindi lang ako mawawalan ng lisensya. Makukulong ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Para akong isang investigador na biglang nakahanap ng nawawalang piraso sa isang malaking puzzle. Ang lahat ng kanilang kilos, ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Trust account, audit, pagkakulong. Ang aking manugang ay isang magnanakaw. Nagnanakaw siya mula sa kanyang mga kliyente. Mga kliyenteng nagtiwala sa kanya at ngayon kailangan niya ng malaking halaga para takpan ang butas na kanyang ginawa. At ang pinakamadaling mapagkukunan ng perang iyon ay ang bahay na minana ko mula sa aking asawa. Ang bahay na pinaghirapan namin ni Antonio. Ang naramdaman ko ng gabing iyon ay hindi lang galit. Ito ay isang malamig na determinasyon. Ang kalungkutan at pagkalito na aking naramdaman sa mga nakaraang buwan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matalas na focus. Ang focus ng isang mangangaso, alam ko na ngayon ang kanilang motibo. At alam ko na rin kung ano ang kailangan kong gawin. Ang komprontasyon ay hindi gagana. Itatanggi lang nila ang lahat. Itatago nila ang kanilang mga ebidensya. Kailangan kong hayaan silang magpatuloy sa kanilang plano. Kailangan kong hayaan silang isipin na ako ay isang madaling biktima. Kailangan kong mas palalimin pa ang aking pagpapanggap. Mula ng gabing iyon, ang pagiging ulyanin ay naging aking pangalawang balat. Sinasadya kong magtanong kung anong araw ngayon. Sinasadya kong ulitin ang aking mga kwento sa gitna ng aming pag-uusap. Hinahayaan kong makita nila akong naghahanap ng aking salamin habang ito ay nakasabit sa aking damit. Bawat kilos ko ay isang kalkuladong pag-arte. Ginawa ko ang aking sarili na eksaktong imahe ng babaeng idinidescribe nila sa kanilang mga reklamo. Isang babaeng walang laban. At handa nang isuko ang lahat. At ito ay gumana. Naging kampante sila. Naging pabaya. Hindi na sila nag-iingat sa kanilang mga sinasabi kapag ako ay nasa paligid. Akala nila, kahit na naririnig ko sila, hindi ko naman ito maiintindihan. Doon na pumasok ang susunod na yugto ng aking plano. Mayroon akong isang dating kasamahan sa NBI na nagtatrabaho ngayon sa isang private security agency. Tinawagan ko siya, humiram ako ng isang maliit na recording device. Napakaliit nito, halos kasing laki lang ng isang butones. Legal itong gamitin, basta't ako ay bahagi ng pag-uusap. Itinago ko ito sa loob ng aking damit, sa isang bulsa na malapit sa aking dibdib. Mula noon, bawat pagbisita nila, bawat pag-uusap, ay aking ni-record. Naging pabaya si Isabela. Sasagutin niya ang mga tawag mula sa isang Miguel sa harap ko mismo. Miguel, nailipat mo na ba ang pondo mula sa account ni Mr. Martinez? Siguraduhin mong maliit lang ang mga halaga para hindi mahalata. Akala niya, ang matandang nakaupo sa tumba-tumba ay abala sa kanyang pag-iisip. Hindi niya alam na ang matandang iyon ay maingat na itinatala ang bawat pangalan, bawat petsa, at bawat halaga na kanyang naririnig. Ang biktima ay isa na ngayong mangangaso at ang kanyang mga biktima ay dahan-dahang naglalakad patungo sa bitag na ako mismo ang naghanda. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay at maging mas matalino kaysa sa kanila, at sa larong iyon, alam kong ako ang may lamang. Dahil habang sila ay abala sa pag-atake sa aking kahinaan, ako naman ay nakatutok sa paghahanap ng sa kanila.
At nahanap ko na ito. Sa gitna ng aking maingat na pagpapanggap at tahimik na pangangalap ng ebidensya, may isang pangyayari na sumubok sa aking katatagan. Isang pangyayari na halos magpabagsak sa akin, hindi dahil sa plano ni Marco at Isabela, kundi dahil sa isang mas malalim at mas masakit na katotohanan. Ang katotohanan ng pagiging isang ina na tila tuluyan ng binaliwala ng sariling anak. Isang Miyerkules ng umaga. Maaga pa, nasa kusina ako at nagtitimpla ng kape nang bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa aking dibdib. Hindi ito kirot, kundi isang mabigat na pag-ipit. Para bang may isang kamay na humihigpit sa aking puso. Nahirapan akong huminga. Ang aking mga palad ay pinagpawisan. Sa dami ng nabasa kong medical report sa aking dating trabaho, alam ko ang mga posibleng sintomas ng atake sa puso. At sa sandaling iyon, natakot ako. Totoong takot, hindi takot sa mga kriminal, kundi takot sa aking sariling mortalidad. Ang una kong naisip ay si Marco, ang aking anak. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang telepono at dinadial ang kanyang numero. Sinubukan kong pakalmahin ang aking boses. Ayokong magpanik siya. Marco, anak. Sabi ko, habang pinipilit kong huminga ng malalim. Kailangan mo akong dalhin sa ospital. Sa tingin ko, may mali sa puso ko. May isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na napuno lamang ng tunog ng kanyang paghinga. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ma, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay walang emosyon. Malamig, malayo. Nasa gitna ako ng isang importanteng pulong. Pwede bang tumawag ka na lang ng ambulansya? Hindi, anak. Ayokong gumawa ng eksena. Hirap kong sabi. Kailangan ko lang. Ma, hindi ko talaga pwedeng iwanan ito ngayon, putol niya sa akin. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkainis. Tumawag ka na lang sa 911. Para dyan naman sila, di ba? At pagkatapos, toot, 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 ang tunog ng pagbaba ng telepono. Ibinaba niya ang tawag. Ibinaba niya ang tawag sa kanyang ina na inaakalang inaatake sa puso. Naupo ako sa isang silya sa kusina. Ang telepono ay nasa nanginginig ko pa ring kamay. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi na dahil sa posibleng atake sa puso. Napalitan ito ng isang bigat na mas matindi pa. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit sinong doktor. Ang sakit ng kataksilan. Ang sakit ng pagkaunawa na sa listahan ng mga prioridad ng aking anak. Mas mahalaga pa ang isang pulong kaysa sa buhay ko. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal. Para saan? Para lang itapon na parang basura sa isang tawag sa telepono? Sa gitna ng aking paghihinagpis, isang pangalan ang pumasok sa isip ko. Si Angela. Ang aking apo. Nag-text ako sa kanya. Isang maikling mensahe lang. Apo, tulong. Ilang sandali lang, tumawag siya pabalik. Narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Lola, anong nangyayari? Halos hindi ako makapagsalita. Kailangan ko ng tulong. Papunta na ako dyan, Lola. Huwag po kayong gagalaw. Tatawag na po ako ng 911 at papunta na ako. Ginawa niya ang pareho. Dumating ang mga paramedic sa loob ng 8 minuto. Dumating si Angela pagkatapos ng 12 minuto, pagkatapos niyang kumbinsihin ang kanyang eskwelahan na payagan siyang umalis. Hawak niya ang aking kamay sa loob ng ambulansya. Hindi niya ako iniwan. Sinamahan niya ako sa lahat ng tests sa emergency room. At nandoon siya nang kumpirmahin ng mga doktor na hindi ito atake sa puso, kundi isang matinding anxiety attack, isang panic attack, na dulot ng stress at kalungkutan. Dumating si Marco pagkatapos ng 4 na oras. Kasama niya si Isabela. Ang mukha ni Isabela ay puno ng pagkainis na para bang naabala pa sila sa kanilang importanteng araw. At ang mga sumunod na salita ni Marco ang tuluyang sumira sa anumang natitirang pagmamahal sa aking puso para sa kanya. Kita mo na, Ma, sabi niya, na para akong isang batang pinapagalitan. Ito na nga ang sinasabi namin. Kaya kami nag-aalala sa iyo dahil sa mga panic attack na ito. Ang pagkalito mo, kailangan mo ng mas maraming suporta kaysa sa nakukuha mo dito. Hindi na nakapagpigil si Angela.
Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumawag si Lola sa iyo kaninang umaga, Dad, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas. Humingi siya ng tulong. At ibinaba mo ang telepono. Nasa isang importanteng pulong ako, Angela, sagot ni Marco, na parang isang perpektong dahilan. Kailangang matutunan ng lola mo na gamitin ang mga emergency services ng tama. Inakala niyang inaatake siya sa puso, sigaw ni Angela. Kaya nga mga profesional ang dapat humawak niyan, sagot naman ni Isabela na may isang matamis ngunit makamandag ng ngiti. Hindi mga miyembro ng pamilya na hindi naman sanay. Habang pinapanood ko silang dalawa, habang pinapanood ko kung paano nila binaluktot ang katotohanan para palitawin na ako pa rin ang may kasalanan. Nakita ko sila sa kanilang tunay na anyo. Hindi na ito ang aking anak. Hindi na ito ang batang pinalaki ko. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong tinuruan ng kanyang asawa kung paano gamitin ang bawat sitwasyon para patunayan ang aking kawalan ng kakayahan. Ang puso ko ay nadurog ng araw na iyon. Ngunit ang determinasyon ko ay naging mas matibay pa kaysa sa bakal. Hindi na ito tungkol sa bahay. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya at sisiguraduhin kong makakamit ko ito. Pagkatapos ng insidente sa ospital, ang aking pagpapanggap ay umabot sa pinakamataas nitong antas. Ang sakit ng kataksilan ay naging panggatong sa aking determinasyon. Itinago ko ang aking galit at bighati sa likod ng isang blankong mukha. Isang mukha ng isang matandang tuluyan ng sumuko. At dahil dito, lalo silang naging kampante. Lalo silang naging pabaya. Ito na ang huling yugto ng aking pangangalap ng ebidensya. Ito na ang huling pagpapanggap. Bumalik sila sa dati nilang gawi. Ang mga nakakalimutang usapan. Ang mga nawawalang gamit. Ngunit ngayon, mas malala pa. Isang araw, sinabi ni Marco na may usapan kaming magpatingin sa isang espesyalista para sa aking memorya. Siyempre, wala kaming ganoong usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumanggi. Sumang-ayon ako. Oo nga pala anak, nakalimutan ko, sabi ko, habang kinukusot ang aking mga mata na parabang pilit na inaalala. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga mukha. Ang isang pagbisita sa doktor na sila ang nag-set up ay magiging isang malakas na ebidensya para sa kanilang kaso. Dumating ang araw ng appointment. Dinala nila ako sa isang doktor na hindi ko kilala. Ang klinika ay nasa isang mamahaling gusali sa BGC. Sa loob ng opisina ng doktor, kinausap muna nila siya ng pribado. Nakikita ko sila sa salamin. Si Marco ay umaarteng nag-aalala. Si Isabela naman ay nagpapaliwanag na may kasamang mga hand gestures. Pagkatapos, ako na ang pumasok. Tinanong ako ng doktor ng mga simpleng tanong. Anong araw ngayon? Sino ang kasalukuyang presidente? Saan ako nakatira? Sinagot ko ang lahat, ngunit may pag-aalinlangan. May paghinto, sa tingin ko. Huwebes ngayon, sasabihin ko. Ang Pangulo. Sandali lang. Nasa dulo ng dila ko. Nagkunwari akong nalilito. Nagkunwari akong nahihirapan. At ang doktor, na malinaw na bayad na nila, ay masigasig na nagsusulat sa kanyang notepad. Isang perpektong pag-arte mula sa aming lahat. Pag-alis namin, narinig ko ang bulong ni Isabela kay Marco. Perfect. Ito na ang kailangan natin. Isang medical record. Habang abala sila sa pagbuo ng kanilang medical evidence, ako naman ay abala sa pag-record ng kanilang financial crimes. Ang recording device na nakatago sa aking damit ay naging pinakamatalik kong kaibigan. At si Isabela, sa kanyang pagiging kampante, ang nagbigay sa akin ng pinakamalakas kong ebidensya. Isang hapon, habang nagkakapi kami sa hardin, tumawag ang kanyang kasabwat na si Miguel. Sa halip na lumayo, sinagot niya ito sa harap ko. Inilagay pa niya sa speakerphone dahil may hinahanap siya sa kanyang bag. Akala niya, kahit naririnig ko, isa lang itong ingay sa aking tainga. Bella, kumpirmado na, narinig kong sabi ng boses sa telepono. Nailipat ko na ang 10 milyong piso mula sa account ni Mr. Kowalski, pero nagtatanong na ang pamilya niya kung bakit lumiit ang buwanang sustento. Narinig ko ang pagkainis sa boses ni Isabela. Sabihin mo na lang na dahil sa market fluctuations. Ano ba, Miguel, gamitin mo ang utak mo. Basta't siguraduhin mong malinis ang paper trail. Ilipat mo sa iba't ibang account
bago mo i-withdraw. Paano yung kay David Park? Nag-email ulit siya. Humihingi ng kumpletong statement of account. Hayaan mo muna siya. Huwag mo munang sagutin. Aasikasuhin natin siya kapag nakuha na natin ang pera mula sa bahay ng matanda. Malapit na, Miguel. Konting tiis na lang. Kapag naideklara na siyang incompetent at naibenta na ang bahay, mababayaran na natin lahat ng butas. Mahigit 100 milyong piso din iyon. Magiging malinis na ulit tayo. Ang lahat ng iyon ay malinaw na na-record. Ang mga pangalan, ang mga halaga, ang kanilang modus operandi. Iyon na ang tinatawag naming smoking gun, ang ebidensyang tatapos sa kanilang lahat. Pagkatapos ng tawag na iyon, tiningnan ako ni Isabela at ngumiti. Pasensya na po, tita. Trabaho lang. Ngumiti rin ako pabalik. Isang ngiti ng isang matandang walang muwang, ngunit sa loob-loob ko. Ang multo ay nagsasaya, tapos na ang investigasyon. Ang kaso ay sarado na. Ang kailangan na lang gawin ay ang iharap sila sa korte. Ngunit hindi bilang akusado, kundi bilang mga nag-aakusa. Iyon ang magiging huling pagkakamali nila. Dahil sa korte na iyon, ang pagpapanggap ay matatapos na. At ang katotohanan ay lalabas na parang isang malakas na agos ng ilog na tatangay sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Nakaupo ako sa pagitan ng aking abogado, si Attorney Kiko Santos, isang matalik na kaibigan at dati ring kasamahan sa NBI. Ang silid ay puno ng tensyon. Sa kabilang panig, nakita ko sina Marco at Isabela. Si Marco ay may malungkot na ekspresyon sa mukha. Isang perpektong pag-arte ng isang anak na napipilitan lang gawin ang isang mahirap na desisyon. Si Isabela naman ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang postura, ang kanyang pananamit. Lahat ay sumisigaw ng tagumpay. Ang kanilang abogado, isang bata at aroganting lalaki, ang unang nagsalita. Isa-isa niyang inilatag ang kanilang ebidensya. Ang mga litrato ng magulong bahay, ang testimonya mula sa aming kapitbahay. Si Aling Norma, na nakumbinsi nilang magsinungaling, na nakikita niya akong pagala-gala sa labas ng 10 oras ng gabi. At syempre, ang medical report mula sa doktor, na kanilang binayaran habang siya'y nagsasalita, na natili akong tahimik. Nakayuko. Ipinakita ko sa lahat ang imahe ng isang talunang matanda. Hinayaan kong isipin nilang tapos na ang laban. Pagkatapos ng kanilang presentasyon, tumayo si Attorney Kiko. Your Honor, sabi niya sa isang kalmadong boses. Ang depensa ay may nais tawaging isang testigo. Nagtaka ang abogado ni na Marco. Anong testigo? Wala sa listahan ang kahit sinong testigo. Ngumiti si Attorney Kiko. Ang mismong akusado, Your Honor. Nais pong tumestigo ni Ginang Teresita Reyes. Dito na nagbago ang lahat. Ang atensyon ng hukom, si Judge De La Cruz, ay ganap nang napunta sa akin. Tinitigan niya ako ng mabuti. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang dahan-dahang pagkilala. At pagkatapos, ang mga salitang nagpabago sa takbo ng buong pagdinig. Agent Reyes, sabi niya na may halong pagkamangha at paggalang, ang multo. Ang bulungan sa korte ay naging parang isang malakas na ugong ng bubuyog. Si Marco ay napatingin sa akin, puno ng pagkalito. Si Isabela naman ay biglang nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang perpektong postura ay biglang nawala. Dahan-dahan akong tumayo at sa pagtayo kong iyon, para kong hinubad ang isang mabigat na kasuotan. Ang kasuotan ng pagiging mahina at lito. Itinuwid ko ang aking likod. Itinaas ko ang aking ulo. At tiningnan ko ng diretso ang hukom. Your Honor, sabi ko. At ang aking boses ay malinaw, matatag, at puno ng autoridad na matagal nang hindi naririnig sa korte na iyon. Patawad po sa aking pagpapanggap, ngunit kinailangan kong siguraduhin na ang ilang mga tao sa silid na ito ay maniniwala na ako ay eksakto sa kung ano ang kanilang inaakusa. Isang matandang wala na sa sarili at madaling manipulahin. Kinailangan nilang maging kampante para sila mismo ang magbigay ng ebidensya laban sa kanilang sarili. Tumingin ako kina Marco at Isabela. Ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Habang kayo ay abala sa pagbuo ng kaso tungkol sa aking di umanong pagiging ulyanin, pagpapatuloy ko,
Ako naman ay tahimik na bumubuo ng sarili kong kaso. Isang kaso ng embezzlement, fraud, at conspiracy to commit elder abuse. Objection! This is ridiculous, sigaw ni Isabela, biglang napatayo. Sit down, Miss Reeves, mariing utos ng hukom. Ang kanyang boses ay parang yelo. Agent Reyes, please proceed. Iniabot sa akin ni attorney. Kiko ang isang folder, ang aking case file. Binuksan ko ito. Your Honor, nais kong ipresenta ang mga ebidensya na si Ginang Isabela Reeves ay may sistematikong pagnanakaw na ginagawa mula sa mga trust account ng kanyang mga kliyente sa Harrison and Wade Law Firm. Sa nakalipas na 2 taon, nagnakaw siya ng humigit kumulang 85 milyong piso mula sa 3 magkakaibang kliyente. Ibinigay ko ang mga bank statement, ang mga peking statement na ibinibigay niya sa mga kliyente, at ang mga totoong statement mula sa bangko. Malinaw na makikita ang mga pagkakaiba. Ang mga withdrawal na hindi pinahintulutan. Namutla si Isabela na parang isang papel, ang dahilan ng kanilang pagmamadali. Sabi ko, habang tinitingnan ko ng diretso si Marco, ay dahil kailangan ni Isabela ng malaking halaga para takpan ang kanyang pagnanakaw bago ang isang biglaang audit sa kanyang kumpanya. At ang aking anak, si Marco, ay alam ang lahat ng ito. Hindi man siya direktang nagnakaw, ngunit siya ay kasabwat. Pumayag siyang sirain ang kanyang sariling ina para pagtakpan ang krimen ng kanyang asawa. Hindi totoo yan, sigaw ni Marco. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa audio system ng korte. Your Honor, may ipaparinig po ako sa inyo. Mga audio recording ng aming mga pag-uusap na legal na nakuha sa ilalim ng one-party consent law at pinatugtog ko ito. Ang malinaw na boses ni Isabela na nagsasabing kailangan na nila ang pera. Ang boses ni Marco na nagpaplano kung paano ako gagawing mukhang ulyanin. At ang pinakamatindi sa lahat, ang boses ni Isabela na nagpaplano na ilagay ako sa isang memory care place at manipulahin si Angela kapag nakuha na nila ang pera. Ang buong korte ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga boses na naglalantad sa kanilang kasamaan ang maririnig, ang katotohanan ay lumabas na. At ito ay mas masahol pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ang multo ay nagbalik. At sa kanyang pagbabalik, dala niya ang apoy ng hustisya na tutupok sa lahat ng kasinungalingan. Pagkatapos kong iparinig ang mga recording, ang katahimikan sa korte ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa aming lahat. Ang mukha ng hukom ay nagpapakita ng matinding galit at pagkadismaya. Tiningnan niya sina Marco at Isabela na para bang sila ang pinakamaruming bagay na kanyang nakita. Ang aroganteng abogado nila ay hindi na makapagsalita. Ang lahat ng kanilang binuong kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Si Attorney Kiko ang bumasag sa katahimikan. Your Honor, sabi niya, hinihiling namin na i-dismiss ang kasong ito with prejudice. At hinihiling din namin na mag-issue ang korte ng isang emergency investigation sa mga trust account na hawak ni Miss Reeves. Tumango ang hukom. Granted, sabi niya. Tumingin siya sa bailiff. Tawagan ang opisina ng King County Prosecutor. Gusto kong may dumating dito mula sa kanilang fraud division. Ngayon din, pagkatapos ay bumaling siya kay Isabela. Miss Reeves, may karapatan kang manahimik. At sa puntong ito, mariin kong ipinapayo na gamitin mo ang karapatang iyan. Si Isabela ay hindi na makagalaw. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang perpektong ayos ay nagmukhang isang basag na maskara. Ang mga mata ng hukom ay bumaling naman kay Marco. Mr. Chen, sabi niya, sa ngayon ay wala ka pang kaso. Ngunit pinapayuhan kitang kumuha ng sarili mong abogado. Isang abogado na hindi konektado sa iyong asawa. Si Marco ay nakaupo lang, nakatitig sa kawalan. Sa wakas, tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat, ang pagsisisi, ang hiya, ang pagkaunawa sa bigat ng kanyang kasalanan. Hindi lang ang legal na implikasyon, kundi ang moral na bigat ng pagtatangka niyang sirain ang sarili niyang ina para sa pera. Ma, bulong niya. Bago pa ako makasagot, tumayo si attorney. Kiko,
Your Honor, may isa pa po kaming hiling. Nag-file po kami ng petition para sa isang permanent restraining order laban kina Marco Chen at Isabella Reeves. At higit sa lahat, hinihiling namin ang emergency custody para sa kanilang anak na si Emily Chen, edad 15, na ilipat sa kanyang lola. Sa likod ng korte, biglang tumayo si Angela. Gusto ko pong sumama sa lola ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang nagawa si Marco. Anong sasabihin niya? Na mas karapat-dapat siyang maging ama pagkatapos malantad na kasabwat siya sa isang krimen? Ang kanyang karapatan bilang magulang ay gumuho kasama ng kanilang mga kasinungalingan. Ibinigay ng hukom ang temporary custody sa akin. Si Isabella ay ineskortan na ng mga pulis palabas ng korte. Si Marco ay naiwang mag-isa sa lamesa ng mga akusado, nakayuko at umiiyak na parang isang bata. Nang kami ni Angela ay palabas na, narinig ko siyang tumawag. Ma, patawarin mo ako. Humarap ako sa kanya. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. Hindi ko alam, Marco, sabi ko sa isang mahinang boses. Sinubukan mong burahin ako. Ibinaba mo ang telepono. Noong akala ko ay mamamatay na ako. Ginamit mo ang pagluluksa ko sa iyong ama bilang sandata laban sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi ganoon kadali. Hindi ko ipupush ang kaso laban sa iyo. Dugtong ko. Si Isabella ang may kasalanan sa batas. Ang kasalanan mo ay sa akin at sa iyong anak. Kung gusto mong ayusin ito, kailangan mong patunayan. Sa gawa, hindi sa salita. At magsisimula iyan sa pag-amin mo sa iyong sarili ng lahat ng iyong pagkakamali. Umalis kami ni Angela, iniwan siyang umiiyak sa loob ng korte. Ang mga sumunod na linggo ay naging mabilis. Si Isabella ay nahatulan ng 7 taong pagkakakulong. Nalaman ng mga investigador na hindi lang 3, kundi 7 ang kanyang mga naging biktima. Ang kabuuang halaga ng kanyang ninakaw ay umabot sa mahigit 2 milyong dolyar. Si Marco ay nawalan ng trabaho at nagsampa ng diborsyo. Lumipat siya sa isang maliit na studio apartment sa Beacon Hill at nagsimulang magpatingin sa isang therapist. Si Angela naman ay lumipat na sa aking bahay. Ang dating opisina ni Antonio, na puno ng mga alaala, ay naging kwarto niya. Pininturahan niya ito ng kulay lila, naglagay ng mga kumukutitap na ilaw, at nagdikit ng mga poster ng mga banda na hindi ko man lang kilala. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang kwartong iyon, napapangiti ako. Ito ay naging isang silid na puno ng buhay at pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng katahimikan at dahan-dahang paghilom. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, may kumatok sa aking pinto. Si Marco, mas payat siya ngayon. May mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha. Wala na ang dating kumpiyansa, wala na ang dating yabang. Ang nakatayo sa harap ko ay isang lalaking tila pasan ang buong mundo. Pinapasok ko siya, ngunit hindi ko siya inalok ng kape. Umupo kami sa sala, sa parehong lugar kung saan nila binalak ang kanilang masamang gawain. Matagal siyang natahimik. 3 beses sa isang linggo, sabi niya sa wakas. Nagpatingin ako sa therapist. Tinutulungan niya akong intindihin. Ang lahat. Mabuti kung ganoon, sagot ko. Sumulat ako ng mga liham para sa iyo, pagpapatuloy niya. 12. Hindi ko ipinadala. Dahil sa tingin ko, hindi pa rin tama ang mga salita. Pero siguro, hindi ko talaga makukuha ng perpekto. Kaya mas mabuti nang sabihin ko na lang. Huminga siya ng malalim. Ma, inggit ako sa iyo. Buong buhay ko, inggit ako. Isa kang pambihirang tao. Mayroon kang mahalagang karera. Habang ako lang ito. Isang simpleng tech guy. Walang espesyal. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang maging ganito katotoo sa kanyang sarili. Nang magkasakit, si Papa, at nagretiro ka para alagaan siya. Isang bahagi sa akin ang gumaan ng loob dahil sa wakas. Naging isang ordinaryong tao ka na lang. Naging nanay ka na lang. At nang mamatay si Papa, kahit sa gitna ng iyong pagluluksa, napakatatag mo pa rin. At doon ko naintindihan na hinding-hindi ako magiging katulad mo. 42 taong gulang na ako, pero wala pa akong nagagawang kahit anong mahalaga.
May mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Si Isabela. Pinaramdam niya sa akin na importante ako. Sinabi niyang kailangan niya ako, na matalino ako, na hindi niya magagawa ang mga bagay-bagay kung wala ako. Kaya nang kailanganin niya ng pera, nakita ko ang isang pagkakataon. Ang pagkakataong maging bayani. Ang maging malakas. Sa pamamagitan ng paggawa sa iyo na maging mahina. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi ko sa aking sarili. Umiling siya na para rin iyon sa iyong kabutihan. Na mas magiging masaya ka kung wala kang responsibilidad. Na humihina ka na talaga. Marami akong kasinungalingang sinabi sa aking sarili. Tinitigan ko siya. Ang galit na matagal kong kinimkim ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Awa, pagkaunawa. Hindi ako naging isang mabuting ina, Marco, sabi ko sa wakas. Naging isang magaling akong ahente. Naging isang mabuting asawa ako sa iyong ama. Ngunit bilang isang ina, marami akong pagkukulang. Maraming kaarawan kang hindi ko napuntahan. Maraming importanteng okasyon sa eskwela mo ang pinalampas ko. Mas pinili ko ang aking trabaho kaysa sa iyo, ng mas maraming beses kaysa sa gusto kong bilangin. Opo ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Ginawa ninyo po iyon. Pero hindi iyon dahilan para gawin mo ang ginawa mo, mariin kong sabi. Hindi po. Alam ko. Mabilis niyang sagot. Walang anumang dahilan. Nanatili kaming tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng lumang orasan sa dingding. Namimiss ka ni Angela, sabi ko. Hindi niya aaminin, pero namimiss ka niya. Galit siya sa iyo, pero mahal ka pa rin niya. 15 anyos pa lang siya. Kailangan niya ng isang ama. Nakita ko ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gusto niya po ba akong makita? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, dapat tanungin mo siya mismo. Sumulat ka sa kanya. Isang totoong liham. Sabihin mo ang buong katotohanan. Kung gaano man ito kasakit, hayaan mong siya ang magdesisyon. Tumango siya. Gagawin ko po. Nang siya ay paalis na, may bigla akong naalala. Marco, noong mga huling sandali ng papa mo. Noong hindi na niya maalala ang kahit sino. Ikaw pa rin ang naaalala niya. Natigilan siya. Hindi ang pangalan mo. Pero alam niya na importante ka. Kapag nakikita ka niya, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Na para bang hindi na maalala ng isip niya ang mga detalye. Pero naaalala ng puso niya. Napaka-proud niya sa iyo. Sa sandaling iyon, ang aking anak ay tuluyang humagulgol. Ang isang 42 taong gulang na lalaki ay umiyak na parang isang batang nagsisisi sa harap ng kanyang ina. Hindi ko siya niyakap. Hindi pa panahon. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at ang sa amin ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pag-alis niya sa aking bahay ng hapong iyon, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Isang kislap ng pag-asa. Ang pag-asang posible pa ang pagbabago. At para sa isang ina, kung minsan, iyon ay sapat na. Ang pag-alis ni Marco sa aking bahay ng hapong iyon ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan. Hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikan na puno ng mga posibilidad, isang blankong pahina, isang bagong simula. Ang buhay namin ni Angela sa bahay na iyon ay naging simple, ngunit puno ng kahulugan. Ang umaga ay nagsisimula sa amoy ng mainit na pandesal at kape. Mag-aalmusal kami sa hardin, sa gitna ng mga halaman na inalagaan namin ni Antonio. Pagkatapos ay papasok na si Angela sa eskwela at maiiwan akong mag-isa sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang pagkakataon para muling buuin ang aking sarili, para muling kilalanin si Teresita. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, hindi bilang ahente, kundi bilang ako. Sa gabi, pagkatapos niyang gawin ang kanyang mga takdang aralin, uupo kami sa sala. Minsan, manonood kami ng mga lumang pelikulang Pilipino. Minsan naman, magbabasa lang kami. Bawat isa ay may hawak na libro. At kung minsan, mag-uusap kami. Tungkol sa lahat ng bagay. Isang gabi, habang tinitingnan namin ang mga lumang photo album, isang tanong ang biglang binitiwan ni Angela. Lola, sabi niya,
habang nakaturo sa isang litrato ko na nakauniforme pa ako ng NBI. Paano niyo po nalaman? Ibig kong sabihin, kay Mommy Isabela, kailan niyo po nalaman na may mali sa kanya? Ngumiti ako. Mula pa lang noong una ko siyang makilala, Apo. Talaga po? Nagtatakang tanong niya. Hindi ko alam na nagnanakaw siya, paglilinaw ko. Pero alam kong may itinatago siya. Mayroon siyang mga tells. Tells? Oh, mga maliliit na kilos na naglalantad sa isang tao kapag sila ay nagsisinungaling. Ang mami mo. Sa tuwing siya ay magsisinungaling, bahagyan niyang hinihipo ang kanyang kwintas at ginagaya niya ang kilos ng taong gusto niyang manipulahin. Ang paraan ng pananalita, ang postura, klasikong gawain ng isang manloloko. Si daddy po, ang daddy mo. Mas komplikado siya. Hindi siya masamang tao, Angela. Isa siyang mahinang tao. May pagkakaiba iyon. Ang masasamang tao ay nananakit dahil gusto nila. Ang mahihinang tao ay nananakit dahil takot sila. Takot silang mabigo, takot silang mahirapan, takot silang harapin ang katotohanan. Kaya pinili ng daddy mo ang madaling paraan. Napapatawad po ba iyon? Huminga ako ng malalim. Hindi ko pa alam. Pero ang alam ko, nauunawaan ko. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa niya. Pero ibig sabihin, tao lang siya. Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Lola, hindi po ba kayo natakot? Noong nagpapanggap kayong nalilito? Higit pa sa takot, Apo, pag-amin ko. Dahil paano kung nagkamali ako? Paano kung totoo ngang nawawala na ako sa sarili ko at hindi ko lang namamalayan? Iyon ang kalupitan ng demensya. Minsan, hindi mo na mapagkakatiwalaan ang sarili mong pag-iisip. Kinailangan kong isugal ang lahat para patunayan na tama ako, ang aking reputasyon, ang aking kalayaan, ang aking pagkatao. Kailangan kong maging ang mismong bagay na inaakusa nila sa akin. At hindi iyon isang madaling desisyon. Pero sulit po ba? Tiningnan ko siya. Ang matalino at matapang na dalagang ito na nagpapaalala sa akin ng aking sarili noong kabataan ko. Ang dalagang ligtas na ngayon. Ang dalagang hindi lalaki sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at kasakiman. Oo, Apo, sabi ko. Sulit na sulit. Isang gabi, may dumating na package para sa akin. Galing ito sa aking dating opisina sa NBI. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang plake. Isang magandang plake na yari sa kahoy at tanso. Nakasulat dito, bilang pagkilala sa patuloy na dedikasyon ni Teresita ang Multo Reyes para sa hustisya. Sa ilalim nito, may nakasulat pang isang pangungusap. May mga ahenteng nagre-retiro. Ang iba, nag-iiba lang ng jurisdiksyon. May kasama itong isang sulat mula sa aking dating boss. Maikli lang. Nabalitaan ko ang nangyari sa kaso mo. Magandang retirement gift iyan para sa amin. Isang paalala sa lahat na huwag kalabanin ang mga ahente ng NBI kahit na ang mga retirado na. Kape tayo minsan. Kailangan namin ang iyong kaalaman sa isang lumang kaso. Binasa ni Angela ang sulat habang nakatingin sa aking balikat. Wow, Lola. Gagawin niyo po ba iyon? Ngumiti ako. Siguro. Konsultasyon lang. Mula dito sa bahay. Basta't hindi ito makakaabala sa pagiging lola ko. Sa tingin ko po, dapat niyong gawin, sabi niya, nang may pananabik. Masyado po kayong magaling para hindi iyan gawin. Ikaw? Tanong ko sa kanya. Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Ngumisi siya. Isang ngising puno ng determinasyon. Sa tingin ko po, gusto kong maging abogado. Kailangan may isang tao na magtatanggol sa inyo para hindi na kayo mapahamak. At sa sandaling iyon, humalakhak ako. Isang tunay at malakas na halakhak. Ang unang tunay na halakhak sa loob ng maraming buwan. Matutuwa ang lolo mo kung narinig niya iyan, sabi ko. Opo, sagot niya ng mahina. Sa tingin ko rin po, may mga taong iniisip na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagiging invisible. Ng pagkawala ng iyong talas, ng iyong kahalagahan, ng iyong kapangyarihan. Nakikita nila ang puting buhok at mga kulubot at ang iniisip nila ay kahinaan. Nakakalimutan nila na ang edad ay karanasan. Na ang tahimik na matanda sa isang sulok ay maaaring isang taong nakakita na ng mga bagay, nakagawa na ng mga bagay,
at nakaligtas na sa mga bagay na wawasak sa mga mas bata. Nakakalimutan nila na ang katahimikan ay hindi pagkalito, ito ay pagmamasid. Na ang pagiging mahinahon ay hindi kahinaan, ito ay pasensya. Nakakalimutan nila na ang pinakamapanganib na kalaban ay ang mga taong nanalo na sa libu-libong laban na hindi mo kailanman malalaman. Nakalimutan iyon ng aking anak. Hindi iyon natutunan ng kanyang asawa. Tiningnan nila ako at ang nakita nila ay isang madaling biktima. Isang nalilitong biyuda. Isang babaeng lipas na sa kanyang panahon. Nakalimutan nila na ako ang multo. At nang maalala nila, huli na ang lahat, kinuha ko ang aking telepono at nag-reply sa aking dating boss. Sige, kape tayo. Ipadala mo na sa akin ang case file. Pagkatapos ng lahat, ang pagre-retiro ay hindi nangangahulugan ng paghinto. Ito ay nangangahulugan lamang ng mas maingat na pagpili ng iyong mga laban. At sa paglipas ng panahon, natutunan kong piliin ang mga laban na kaya kong ipanalo. Sa labas, ang ulan ay patuloy na pumapatak. Isang banayad at matiyagang ulan. Sa loob ng bahay, ang aking apo ay mahimbing na natutulog sa itaas. At ako ay nakaupo sa paboritong upuan ng aking asawa sa bahay na binuo niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Eksakto kung saan ako nararapat, sinubukan nilang burahin ako. Sa halip, ipinaalala ko sa kanila kung bakit dati nila akong tinatawag na multo dahil nakikita ko sila. Nahuhulaan ko sila, nahuhuli ko sila, at hindi nila ako nakita hanggang sa huli na ang lahat.